Kumusta mga ka-travelers? This is again John from Road Crew Travels, and in today's video, sasagutin natin yung isa sa mga katanungan ng ating masugid na taga-subaybay, si Gerald Sesiona. So shoutout sa iyo. At ang katanungan niya is, paano daw natin loloadan ang ating GCash debit card? So mamaya i-introduce ko sa inyo kung paano natin to gagawin. At napag-uusapan na rin lang natin ang debit card. Syempre, isasabay ko na rin ang ating Maya debit card. So dalawa ang topic natin ngayon. So without further ado, channel ID muna tayo. So tara, let's! And now back to your regularly scheduled program. Okay, nagbabalik na tayo mga ka-travelers. So kagaya na sinabi ko kanina, sasagutin natin ngayon at aalamin natin kung paano tayo maglo-load or maglalagay ng amount or pera sa ating mga debit cards. So dalawa na ang topic natin, isang GCash at isang Maya. So unahin muna natin dito sa GCash. Well, actually, in general, pwede ka namang maglagay ng pera dito in two ways. Ang unang-una is pwede naman kayong mag-cash in using your mobile application ng GCash at Maya. Okay, so sa mga sari-sari store, if I'm not mistaken, meron na rin sila dyan parang pinagkakakitaan nila eh. Pwede kayong mag-cash in dyan, so ibibigay nyo lang sa kanila ang inyong GCash number through your wallet. Okay, so kapag na-enter na yon, syempre ibigay nyo na rin kung magkanong amount ang ika-cash in nyo. So since natalakay ko na last time kung paano mag-sync in ng inyong GCash debit card sa inyong GCash wallet, so kapag ka nakalink na yung dalawa, so automatically kapag ka nag-cash in ka na sa inyong GCash wallet, magkakaroon na rin ng pera ang inyong debit card. So yun yung isang paraan. Ganon din naman sa Maya. Pero syempre kapag ka magka-cash in kayo mga ka-traveler sa tindahan or even sa mga convenience stores, so halimbawa gusto nyo mag-cash in ng 1,000 pesos sa inyong wallet, so magdadagdag lang kayo ng certain amount para kumbaga sa parang kita na lang din ng tindahan yon out of your pagka-cash in. Nice. Another one mga ka-travelers is through your mobile app. So kung meron kayong mga banking apps like let's say for example BPI or BDO, madali lang din naman gawin yon. Magkakaroon lang tayo ng tinatawag na wire transfer. At nabanggit ko na rin yon mga ka-travelers, papakita ko sa inyo yung easiest way na makapag-wire transfer kayo. Punta tayo ngayon sa ating mobile phone para maipakita ko yung proseso. Paano makapag-transfer ng cash from your banking apps papunta sa inyong debit card. Okay, so yun po mga ka-travelers. So nandito na tayo sa projection ng ating mobile phone at punta na tayo sa isa sa banking app na gagamitin natin para sa sample transferring of funds from your bank to GCash and Maya. Okay? So punta tayo ngayon dito sa BPI application. Ayan. So click natin yan. And of course, mag-sign in na tayo. Ayan, kung mapapansin natin mga ka-travelers, so maliit lang yung amount yan. Pang sample lang naman para makita natin kung paano tayo makakapag-transfer ng fund from BPI to GCash and Maya. Okay? So ang gagawin natin dito mga ka-travelers is punta tayo dito sa Move Money, do sa may bandang baba. Okay? Click natin yan. And then, click Transfer Money. And then, of course, dito, sinasabi niya to another bank or e-wallet. So, click natin yan. And then, click muna natin yung deposit account. And then, click natin tong ating savings account. And then, afterwards, ayan, click natin uli another bank or e-wallet. So, dito, piliin natin yung GCash or G-Exchange. Yan. And then, from here, syempre, enter na natin yung ating account name. And then, yung account number. Account number is yun yung destination. So, in this case, si GCash. So, siguro naman, alam natin yung ating GCash number, which is also our mobile number. Okay? And syempre, mga ka-travelers, don't forget the amount na ita-transfer nyo. So, in this case, lagyan natin 100 pesos. Okay? Yan. So, after neto mga ka-travelers, click na natin ang continue. So, after this, so reviewin nyo yung summary ng information and then afterwards, click nyo confirm. And then mga ka-travelers, successful ang ating transfer ng fund from BPI to GCash. Nice. So para ma-check natin, syempre open natin ang ating GCash. So enter na natin yung ating MPIN. So paano natin malalaman mga ka-travelers kung naging successful yung transaction sa side ni GCash? So sa baba, click natin yung transactions. Yan.
Ayan, kung mapapansin natin mga ka-travelers, ayan, cash in from BPI 100 pesos at around 8:10 p.m. Now, dako naman tayo mga ka-travelers kung paano naman tayo magta-transfer ng funds or money from BPI going to Maya. So, ganun din, punta rin tayo uli sa BPI app. So, login uli tayo with our biometrics kung nakapag-setup kayo niyan. Or di kaya naman sa password. Okay? So, this time I'll be using my biometrics. Ayan. Alright, so yan po mga ka-travelers. So, may natitira pa tayong 118 pesos. So, gamitin na natin to as a sample. So, again, go to Move Money. So, click natin yun, yung sa may baba. And then, Transfer Money. And then, to another bank or e-wallet. And then, click natin your deposit account. Siyempre, may panggagalingan yan, which is yung sa ating BPI account. So, click natin Savings Account. And then, click natin yung sa destination, which is Maya. So, click natin another bank or e-wallet. Ayan. So, dito, Maya Wallet. Okay? Ayan. So, dito, enter na natin uli yung ating name. So, yung name dun sa Maya account natin. And of course, don't forget the account number sa inyong Maya. Again, ito yung mobile number ninyo. So, dapat kabisado nyo na rin yung mobile number ng inyong Maya account. And then, lagay na natin yung ating amount, which is 100 pesos. Ayan. So, after that, click na natin continue. So, click na natin yung confirm. A few moments later. Okay, so, successfully transferred. Okay, so, check naman natin ngayon at buksan natin ang ating Maya application. Okay, so yun po mga ka-travelers. Check naman natin ngayon kung na-transfer na yung fund from BPI to Maya. Okay, so dito, open natin ang ating Maya application. Ayan. Okay, from here, ayan, meron na tayong 156 pesos and 17 cents. At paano natin malalaman kung nagkaroon ng successful transaction? So, scroll natin pababa. Ayan. Okay, so yun po mga ka-travelers, makikita natin dito yung transactions. Sa may bandang kanan, ayan, makikita natin 12 minutes ago, meron tayong successful transaction na 100 pesos. O, ayan. O, diba? Napakasimple lang, diba, mga ka-travelers? Good job! And that's it for our video today mga ka-travelers. So I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe, Road Crew Travels, at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.